Ang kwento ni Tomby. Mga katombi, heads up lang. Yung susunod na kwento ay galing kay JD o mas kilala bilang Ninuno. Kwentong bayan at pintados. Binigyan niya ako ng dating storya. Naghahanap pa lang ako ng regular writer ko para sa channel natin mga katombi. Sana pakinggan niyo pa rin ang kwento. Para sa mga hindi nakakaalam, kaibigan ko si ang Ninuno at ang Pinuno. Yun lamang. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Ako nga pala si Ronnie, Tubong, Maynila. Nais ko lang sanang ibahagi ang aking karanasan patungkol sa kababalaghan. Bakasyon ng mga panahong ito. Nakaugalian na naming pamilya. Pumupunta kami sa tahanan ng pinsan ko kapag walang pasok. Doon ako mananatili sa kanila ng 1 o hanggang 2 linggo. Napakaganda doon sa lugar. Merong malawak na palayan at katabi lang din ng bundok. Kumbaga kapag naroon, talagang marerelax ka sa ganda ng kalikasan. Lalo pat kapag namumuhay ka sa araw-araw na ingay sa Maynila. Third year college na ako noon. Talagang napakahilig kong magala. Lalo na kapag ganitong lugar yung pupuntahan. Malaki ang tahanan ng kapamilya namin doon. Nasa may pinakagitna mismo ng palayan. Kagaya ng tipikal na bahay sa probinsya. Nakaangat ito ng isang palapag. Kailangan mong umakyat ng hagdanan bago ka makapasok sa looban. Panlaban daw ito sa mga hayop para hindi makapasok sa loob ng tahanan. Tatlo silang nakatira doon sa bahay. Si Tiyo, Tiya at pinsan kong si Ardel. Itong si Ardel, siya yung kasundo ko sa paggagala sa lugar nila. Malaking tao, matipuno ang pangangatawan. Uy pinsan, mabuti naman maaga kayong nakarating. Hindi ba mahirap ang biyahe? Wika ni Ardel. Hindi naman pinsan, mabuti na nga lang, maaga. Ayoko din ng matagal na biyahe. Ang sakit sa puwet kapag umuupo ng matagal. Tugon ni Ronnie. Di ba, yun naman yung gusto mo? Yung gumagala ka? Nakakakita ka din naman ng magandang tanawin kapag nasa biyahe ah. Wika ni Ardel. Oo naman, gustong gusto ko talaga yung makita yung magagandang view. Kaso, ayaw ko nung nakaupo ako. Mas gusto ko naglalakad lang. Para nararamdaman ko talaga yung vibes ng lugar. Tsaka mas nananamnam ko yung ganda eh. Tugon ni Ronnie. Naku, dyan sa tono ng pagsasalita mo eh. Alam ko na yung ibig mong sabihin. Magyayaya ka na naman maglakad dyan sa bundok ano? Tanong ni Ardel. Siyempre naman pinsan. Yan nga ang pinakapinunta ko dito sa inyo eh. Yung makapaglakad-lakad dyan. Medyo nakakatakot lang pero andyan ka naman eh. Teka, parang lumapit ata yung bahay niyo sa bundok. Di ba, nasa gitna kayo ng palayan? Tugon ni Ronnie. Pinalipat ng nanay eh. Para daw may silong kaagad. Natatakpan ng bundok yung araw. Para hindi masyadong mainit. Pero mas maganda na yan, di ba? Paglabas mo ng bahay,
pwede ka na kagad umakyat. Kaso, mahirap umakyat ngayon pinsan eh. Ang daming usap-usapan dyan sa baryo. May mga nawawala daw. Tapos kapag nakikita, wala na sa sarili. Hindi na daw makausap ng maayos. Pero swerte pa yung mga nakikita. Madalas daw kasi, hindi na eh. Wala pa naman aktwal na nakita na ganun. Puro kwento lang yung naririnig ko eh. Wika ni Ardel. Alam mo naman dito sa probinsya, di ba pinsan? Marami talagang kwentong bayan. Sisimulan ng isa tapos kagaya na din yung iba. Kahit wala naman talaga nakikita. O kahit wala namang naranasan. Alam mo yun, makasabay lang sa uso. Tugon ni Ronnie. Sabagay, oo nga naman. Normal na sa atin yung mga Pilipino eh. Pero mas mabuti pa din yung nag-iingat tayo. Wala namang mawawala sa atin eh. Bueno, tara pinsan, kain muna tayo sa loob. Aya ni Ardel. Sabay-sabay kaming kumain buong pamilya. Naroon ang mga magulang ko, pati na din si Tio at Tia. Wala pa man kaming ginagawa ni Ardel. Alam na nila yung plano namin. Pinagsabihan nila kami na wag masyadong gumala at umakyat doon sa bundok. Doon na lang daw kami sa palayan. O kaya naman sa baryo kung saan maraming tao. Talagang naniniwala sila sa mga sabi-sabi patungkol doon sa bundok. Hindi naman kami sumasagot ng pinsan ko. Hinahayaan lang namin silang magsalita. Matapos kumain, lumabas muna ako ng bahay para makapagpahinga. Doon ako dumiretso sa may likod. Kitang-kita mula doon yung papasok sa bundok. Hindi ko alam pero parang merong nangungusap sa akin. Pilit akong hinihila na maglakad palapit doon. Sobrang payapa sa pakiramdam. Sobrang saya. Talagang kinukumbinsi akong pumunta sa lugar. Tila iniimbita ako ng kabundukan. Hanggang sa nakarinig ako ng boses. Boses ng babae na kumakanta. Napakaganda ng tinig. Hanggang sa... Hoy, pinsan! Anong ginagawa mo dyan? Bakit nakayakap ka sa puno? Tanong ni Ardel. Gulat na gulat ako ng mga oras na yon. Dahil yung buong katawan ko nakapulupot doon sa puno. Nahiya ako sa ginawa ko. Nagpalusot na lamang ako sa kanya. Ano kasi pinsan, parang namiss ko yung pakiramdam na ganito eh. Yung kalikasan pa. Kaya pinapakiramdaman ko lang talaga. Tugon ko sa kanya. Ha? Bakit mo naman kailangang yakapin? Buong katawan mo nakapulupot sa puno oh. Anong akala mo dyan, babae? Tanong ni Ardel. Di ba nga ang sabi ko sa'yo, mas gusto kong nararamdaman ko yung paligid. Kaya yan, niyakap ko lang. Ito naman oh, gusto mo lang din yatang yakapin kita eh. O ka na dito, ikaw naman yung yumakap. Tugon ko kay Ardel. Ewan ko sa'yo Ronnie, bahala ka na nga dyan. Pupunta na ako dun sa palayan. May ginagawa akong tambayan dun eh. Tara, dun muna tayo. Wika ni Ardel. Bago tuluyang umalis, muli kong tinignan yung daan papunta sa bundok. Sobrang weirdo. Tapos yung niyakap ko na puno, basang-basa
Hindi ko alam kung paano yon nangyari. Hindi ko naman masyadong pinansin ng nakita. Kaagad na akong sumunod sa pinsan ko sa palayan. Nakakatawa talaga yung itsura mo kanina doon. Bakit ba kasi niyakap mo yung puno? Mukhang kailangan mo na ata ng nobya. Wika ni Ardel. Ako pa talaga ang kailangan ng nobya. Ikaw yung pinsan eh. Wala nga ako masyadong makitang babae dito sa lugar nyo kapag buwibisita ako eh. Imposibleng hindi ka pa naghahanap. Tugon ko kay Ardel. Oo nga eh. Nasa dulong parte kasi yung bahay namin. Eh yung iba, doon pa nakatira sa baryo. Nakakapagod naman pumunta doon araw-araw. Pero wag kang mag-alala pinsan. Kapag merong nagawi dito, hindi ko na yun papalagpasin. Papakitaan ko na yun ng galawan ko. Wika ni Ardel. Sige, sabi mo yan pinsan ha. Baka mamaya, mga tugga kapag meron kang nakitang babae dyan. Tugon ko sa kanya. Nagtawa na naman kaming magpinsan. Kinagabihan ng araw na yon. Bago kami kumain ng hapunan, muling sumagi sa isipan ko yung daanan papunta doon sa bundok. Gusto ko ito muling makita. Kaya kahit madilim na, pumunta pa rin ako sa likod bahay. Wala pa man ako doon, nakakarinig na ako ng boses. Nandiyan na naman yung kumakanta. Sobrang ganda talaga ng tinig. Pagsilip ko doon, isang babae ang nakita ko. Medyo nagliliwanag ang buong katawan. Kulay ginto ang buhok. Nakasuot ng mahabang puting damit. Sobrang puti ng kutis. Sa kanya pala nanggagaling yung magandang tinig. Hindi ko alam pero naglakad ako papalapit sa kanya. Ang pinagtataka ko lang ng mga oras na yon, bakit patusok ang tenga nito? Tapos, wala siyang kanal sa pagitan ng bibig. Pero hindi ako natakot. Sobra akong nabighani sa taglay niyang ganda. Binibini, maaari bang malaman ang pangalan mo? Ngayon lang kita nakita dito ah. Tagasan ka ba? Tanong ko sa babae. Pero hindi ito sumagot. Nakatitig lang sa aking mga mata. Dahan-dahan itong ngumiti. Halos manlambot ako sa ganda niya. Gamit ang dalawa niyang kamay, hinawakan niya yung pisngi ko. Hindi bumubuka yung bibig ng babae. Pero nakakarinig ako ng salita. Ang sabi, doon siya nakatira sa bandang gitna ng bundok. Kung gusto ko lang, pwede akong pumunta doon para makilala ko yung pamilya niya. Matapos yon, dahan-dahan niya akong binitawan. Naglakad paakyat sa bundok. Unang beses ko pa lamang makakita ng ganong kagandang babae. Kahit yung mga artista sa Maynila, wala pa sa kalingkingan ng ganda ng babae. Hanggang sa nakaramdam na lang ako na merong tumulak sa akin. Uy, iyan ka na naman eh. Nakatingin ka na naman dyan sa may puno. Ano bang problema mo pinsan? Ayos ka lang ba? Tanong ni Ardel. Ang unang pumasok sa isip ko nung marinig ko yung boses ng pinsan ko.
baka agawan pa ako doon sa magandang babae. Kaya muli na lang ako nagpalusot. Hindi ko sinabi kay Ardel kung ano ang nakita ko. Ay pinsan, hindi ako sa puno nakatingin. Dito sa paanan papunta sa bundok oh. Doon sa itaas. Ayaw mo kasi akong samahan eh. Alam mo naman gustong gusto kong umakyat dyan. Wika ko sa kanya. Gusto nga kitang samahan pinsan. Kaso, hindi nga pwede. Ayaw pumayag ng nanay ko. Alam mo naman yun. Naniniwala siya sa mga ganyang usapin. Ang dami-dami nga kung ano-ano doon sa altar namin eh. Mga pangontra tsaka pampaswerte daw sa palayan. Ano Ronnie? Gusto mo ba? Tumakas na lang kaya tayo. Tugon ni Ardel. Sa isip ko, hindi ko naman kailangan nakasama pa si pinsan. Kahit ako na lang, kayang-kaya ko namang pumunta doon sa itaas ng bundok. Di na pinsan, biro lang. Oo naman, mas mabuti nang nag-iingat at sundin mo yung sinabi ni Tia. Mamaya, mapano pa tayo eh, kapag pinilit nating umakyat. Tara na pinsan, pasok na tayo sa loob. Mukhang masarap yung pagkain natin eh. Tugon ko sa kanya. Pagkaupo namin ni Ardel sa pagkainan, nagulat ako kay Tia. Bigla niya akong inamoy. Hinawakan ang mukha ko at tinitigan ng mata sa mata. Ardel, Ronnie, di ba ang sabi ko sa inyo? Huwag na huwag kayong pupunta doon sa bundok. Huwag kayong aakyat. Tanong ni Tia. Oo, hindi naman po kami pumunta doon ay. Andyan nga lang po kami sa palayan eh. Doon lang po kami tumambay. Tugon ni Ardel. Opo Tia, di po kami pumunta doon. Hanggang dyan nga lang po kami sa likod eh. Tinitignan ko lang po yung daanan papunta doon sa bundok. Wika ko kay Tia. Siguraduhin niyo lang dalawa. Hindi ako nagbibiro sa sinasabi ko. Delikado ngayon ang bundok. Kaya huwag kayong pupunta. Ikaw Ronnie, kahit dyan sa likod bahay, iwasan mo na din. Doon ka lang sa palayan natin. O kaya sa harap ng bahay. Huwag kayong masyadong dumikit sa bundok. Wika ni Tia. Bakit sobra naman po yata yung pag-iingat niyo, Tia? Talagang nakakatakot po ba talaga ngayon sa bundok? Ano po bang meron dyan? Aswang? Tiyanak? Maligno? Tanong ko kay Ante. Pero nagbago yung mukha niya. Halata sa kanya na nainis. Ayaw nitong ginagawa kong katatawanan yung mga elemento. Mas malala pa sa mga sinabi mo. Mga engkanto ang nariyan. Mapaglaro sila. Hindi sila kagaya ng aswang na umaatake sa gabi na pwede nating kontrahen. Paglalaruan ng engkanto ang isipan mo dahil yan ang kahinaan ng mga tao. Kapag nalaman nila kung anong gusto mo, yon ang gagamitin nila para manipulahin ka. At sa oras na gawin mo ang gusto nila, kukunin nila ang kaluluwa mo. Maaaring makabalik ka dito, pero wala ka na sa ulirat. Tulala ka na lang at hindi na makakausap. O kaya'y tuluyang mabaliw. Tugon ni Tia.
Ramdam kong seryoso ito sa sinasabi niya. Pero natatakot akong sabihin. Yung tungkol doon sa nakita kong babae. Gusto ko sanang ibuka yung bibig ko. Pero tila may pumipigil sa akin. Uulitin ko. Kayong dalawa. Huwag kayong aakyat ng bundok. Kapag meron kayong nakitang kakaiba, sabihin nyo kagad sa akin. Dagdag ni Tia. Matapos naming kumain, nagayos na kami ng higaan ni Ardel. Doon kami sa isang kwarto malapit sa bandang likuran. Yung kama ko ay naroon sa bandang bintana. Kitang-kita doon yung daanan papunta sa bundok. Uy pinsan, malamig naman eh. Anong gusto mo? Isara na lang kaya natin yung bintana. O nakabukas lang. Wala namang makakapasok na hayop dyan eh. Hindi nila yung kayang akyatin. Wika ni Ardel. Siguro pinsan, mas maganda isara na lang natin. Natakot ako sa sinabi ni Tia eh. Ngayon ko lang siya nakita na ganun kaseryoso. Tugon ko sa pinsan. Oo pinsan, ganyan talaga si nanay ngayon. Nagsimula yun na magayong pa ako. Umakyat ako ng bundok noon eh. Wala lang, gusto ko lang sana magala ng kaunti. Kaso habang nandoon ako, may nakita akong tumatakbo. Babae ata yun eh. Mahaba yung buhok. Inabol ko pa nga eh. Kaso ang problema, meron ako nasipa doon na hindi ko na matandaan kung punso ba yun o puno. Sobrang sakit ng pako noon. Kaya buwaba na ako kagad. Kaso pagdating ko dito sa bahay, magang-maga na yung pako. Itong si nanay, kaagad kinuha yung binigay sa kanya ni Lola noon. Kung ano-anong langis yun eh. Tapos meron pang ang kwintas. Pinausukan niya yung pako. Pinahida ng langis. Pero ayun, nagulat ako pagising ko kinabukasan maayos na. Wala na yung mga maga. Kaya simula ng araw na yon, pinapalis na rin ako ni nanay dyan sa bundok. Baka yun nga eh. Yun yung sinasabi niya. Napaglaruan daw ako ng engkanto eh. Mabuti na nga lang, nakababa pa ako ng bundok. Dahil kung nagkataon, ay nako, wala na ako. Patay o kaya nakuha yung kaluluwa ko. Mahabang paliwanag ni Ardel. Alam mo pinsan, kanina, dyan sa likod. O ano nangyari? Anong meron sa likod? Niyakap mo yung puno. Tanong ni Ardel. Hindi, ano kasi? Sasabihin ko sana sa kanya pero biglang humampas yung pintana. Uy, ang lakas ng hangin ah. Ay, ganyan talaga dito pinsan. Bigla-biglang humahangin na malakas. Teka sandali lang ah. Isara na nga lang natin to. Baka ako malampag mamaya kapag tulog na tayo eh. Ano nga ulit yung sinasabi mo sa akin pinsan? Wika ni Ardel. Wala. Wala yun. Medyo inaantok na ako eh. Magpahinga na tayo. Tugon ko sa kanya. Sige pinsan, buwan na pagod ka yata sa biyahe nyo kanina eh. Muling wika ni Ardel. Halos isang oras ang lumipas. Hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung namamahay ba ako o hindi. Talagang hindi maalis sa isipan ko yung babaeng nakita ko sa likuran. Pati na rin yung mga sinabi ni Tia
pati na rin ang salaysay ni Ardel. Meron siyang nakitang babae sa bundok. Iisa lang ba ang babaeng nakita namin? Nakailang palit na ako ng pwesto sa kama, pero wala pa rin. Ano pinsan? Di ka ba makatulog? Namamahay ka yata eh. Wika ni Ardel. Umupo ko nang marinig ko ang boses ni Ardel. Sasagot sana ako sa kanya. Kaso pagtingin ko, mahimbing itong natutulog. Kaya imposibleng siya yung nagsasalita. Napalunok ako ng malalim. Ramdam ko ang pagtaas ng balahibo. Pagtingin ko doon sa bintana, laking gulat ko dahil nakabukas ito. Psst, psst, psst. Ilang sit-sit ang narinig ko magmula doon sa likuran ng bahay. At syempre, hindi ako kagaya ng mga napapanood ko sa telebisyon. Wala akong planong lapitan yon. Kagad akong humiga at nagtalukbong ng kumot. Maya-maya pa, narinig ko na naman yung pagkanta. Napakaganda talaga ng boses nito. Dito na ako napatayo. Gustong gusto ko talagang makita muli yung babae. Naglakad ako papunta doon sa bintana. Nasa ibaba nga yung babae. Nakatitig sa akin. Merong mga salitang pumapasok sa isipan ko. Pinapababa niya ako at iniimbitahang pumunta doon sa tahanan sa may itaas ng bundok. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Kaagad akong lumabas ng kwarto para puntahan siya. Kaso, pagbukas ko pa lang ng pintuan, naroon si Tia. Nakaupo sa tumba-tumba at nakatingin sa akin. Alam na niya ang gagawin ko. "Oh, Ronnie, saan ka pupunta? Parang nagmamadali ka yata." "Ay, hindi po, Tia. Mag-CR lang po ako. Naiihi na po kasi ako eh." Tugon ko kay Tia. "Sige na, mag-CR ka na. Pagkatapos bumalik ka na sa pagtulog mo. Dalian mo." Wika ni Tia. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko noon. Nagtataka ako. Si Tia naman ang kausap ko. Kaya bakit ako natatakot sa kanya? Paglabas ko ng banyo, wala na si Tia sa tumba-tumba. Tapos yung pintuan ng kwarto namin ni Ardel, nakabukas din. Pagkasilip ko doon sa loob, nakatayo si Tia. Paulit-ulit na bumubuka ang bibig. Dahan-dahan akong naglakad papalapit kay Tia. Gulat na gulat ako sa nakita. Dahil doon sa ibaba, sa may daanan papunta sa bundok, isang bruha ang naroon. Buhaghag ang buhok, pulang-pula ang mga mata, tapos kulay berde yung katawan. Masama ang titig niya kay Tia. Hanggang sa merong dinukot si Tia sa bulsa. Isang itim na bato. Ihagis ni sana doon sa bruha. Kaso nagmamadali itong tumakbo paalis sa lugar. Galit na galit si Tia sa akin. Bakit daw hindi ko sinabi kagad na meron akong nakikitang nilalang? Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Kung nagkataon na hindi niya naramdaman. Malamang sa malamang, wala na ako. Naroon na ako sa itaas ng bundok. Yun daw ang totoong itsura na nagpapakita sa akin. Hindi yung maganda kaya wag akong magpalinlang.
Ante, pasensya na po kayo ah. Hindi ko din po alam eh. Nakailang subok po ako kanina sabihin sa'yo. O kaya kay Ardel. Pero parang may pumipigil sa akin eh. Wika ko kay Tia. Mukhang nalagyan ka na ng kaunting orasyon. Mas mag-iingat ka ngayon. Hindi ka titigilan ng elemento na yan hanggat hindi ka nakukuha. Eto Ronnie, isuot mo ito. Wag na wag mong tatanggalin hanggat nandito ka. Hindi makakalapit sa iyo yung elemento kapag meron ka niyan. Tugon ni Tia. Kapirasong itim na tangkay ang pinasuot sa akin. Tila ugat ng puno. Ang sabi ni Tia, ginagamit ito pampasuras sa mga masamang elemento. Kaya kapag meron kang suot nito, talagang lalayo sila sa iyo. Maaaring masunog yung balat nila. At ang pinakamalala, maging sanhi ng kamatayan. Noong una, medyo nag-aalangan pa ako kung totoo yung sinasabi ni Tia na kaya akong protektahan ng kapirasong tangkay. Dahil sa itsura ng bruha, paano ito mapipigilan ng kapirasong tangkay? Pero ilang araw ang lumipas. Matapos ang tagpong yon, hindi ko na muli nakita pa yung babae. Tapos yung daanan doon papunta sa itaas ng bundok. Hindi na rin ako naiengganyo. Mas gusto ko na lang tumambay sa palayan o kaya sa loob ng tahanan. Hanggang sa dumating ang isang umaga. Kaming dalawa lang ng pinsan ko ang naiwan sa bahay. Merong kailangan sadyain sila Tia at magulang ko doon sa baryo. Mahigpit na ipinagbili ni Tia sa amin. Wag na wag kaming pupunta doon sa likod. Wala naman talaga akong planong pumunta doon. Lalo pat natatakot din ako sa nakita kong bruha. Noong una wala namang kaming problema ni Ardel. Normal na kwentuhan lang habang nakatambay doon sa palayan. At dahil presko yung buong paligid, nakaidlip ako. Nang magising wala na si Ardel sa tabi ko. Kaagad akong tumingin sa paligid. Hindi ko talaga siya makita. Kaya naisip ko na naroon lang ito sa loob ng tahanan. Pero nakailang ulit na ako ng tawag sa pangalan niya. Walang sumasagot. Hanggang sa napatingin ako sa bintana. Naroon yung pinsan ko sa likuran. Nakayakap doon sa puno. Kagad akong tumakbo papunta doon. Pero nasa lubong ko kagad siya. Palabas pa lang ito ng tahanan. Uy pinsan, anong ginagawa mo dun sa likod? Bakit mo niyayakap yung puno? Tanong ko kay Ardel. Ha? Anong niyayakap yung puno? Galing ako sa palayan eh. Hinahanap nga kita kaso wala ka naman dun. Tugon ni Ardel. Anong galing sa palayan eh, kanina pa akong doon. Pagkagising ko nga wala ka na eh. Kaya nga ako pumunta dito sa bahay. Nasa likod ka kanina, yakap-yakap mo yung puno. Muling wika ko kay Ardel. Ewan ko sa'yo pinsan. Akit na lang tayo sa bundok ano. Sakto, wala naman si nanay eh. Saglit lang. Tapos bababa din tayo kaagad. Aya ni Ardel. Uy, anong sinasabi mo dyan? Hindi ka ba nakikinig kay Tia? Tsaka sinabi ko na sa'yo yung nakita ko doon, di ba?
Tugon ko sa kanya. Wala yun. Ilang araw na eh. Hindi na magpapakita sa'yo yun. Tsaka meron ka namang suot na kwintas eh. Hindi ka nun malalapitan. Bahala ka kung ayaw mo. Ako na lang mag-isa yung akit doon. Gusto ko lang naman sanang sumilip doon sa itaas eh. Wika ni Ardel. Nagtataka ako sa kanya. Ibang-iba ito. Hindi basta aakyat sa bundok yung pinsan ko. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Alam kong merong kakaiba sa kanya. Kaso, hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang siyang umakyat mag-isa. Kaya labag man sa loob ko, sumama pa rin ako kay pinsan. Pero, kumuha ako doon sa altar ng itim na bato. Yung hawak ni Tia nung makita namin yung bruha. Hindi na muling nagsalita si Ardel. Habang naglalakad kami paakyat, nasa may bandang likuran niya lang ako. Unti-unting nagbabago yung aura ng paligid. Kinikilabutan ako ng mga oras na yon. Pinsan, baba na tayo. Nakaakyat naman na tayo eh. Tara na kaya. Wika ko sa kanya. Bigla itong tumigil sa paglalakad. Pagkatapos, hinawakan niya yung ulo niya. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Uy pinsan, bakit andito ka sa bundok? Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Ardel. Ah, sinusundan lang kita eh. Sabi mo gusto mo umakyat sa bundok. Tugon ko sa kanya. Hindi alam ni Ardel kung anong nangyari. Ang huling naaalala niya, natulog lang kami doon sa palayan. Hindi na kami nagsayang ng oras. Dali-dali na kaming tumakbo pa ibaba ng bundok. Pero unti-unting sumisikip yung daanan. Lumalapit sa amin yung mga dahon ng puno. Dumidilim din ang buong paligid. Hanggang sa nakarinig kami ng mga kaluskos. Laking gulat ko na lang. Pagkahawak ko sa dibdib, wala na yung kwintas na bigay ni Tia. Hanggang sa narinig namin yung magandang boses ng babae. Lumabas siya sa harapan. Natulala kami ng pinsan ko sa ganda. Tinatawag niya kami sa isang daanan. Maliwanag doon tapos ang gaan-gaan sa pakiramdam. Nawala na sa sarili si Ardel. Dali-dali siyang naglakad papalapit doon sa babae. Habang ako naman, nakapako sa bulsa yung itim na bato. Hindi ko alam pero kinuha ko yun. Kaagad hinagis doon sa babae. Saksing buhay ako doon. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko yung mabilis na pagbabago ng itsura ng babae. Hindi nagkamali si Tia. Yung bruha na nakita namin at yung magandang babae ay iisa lamang. Halos mabaliw sa kakasigaw si Ardel nang makita niya ang engkanto. Habang yung bruha naman, walang tigil sa kakasigaw nung tumama sa kanya yung itim na bato. Kaagad itong nagtago papalayo. Wala na kaming sinayang na oras. Dali-dali kaming umalis sa lugar. Wala naman kaming napansin na sumusunod. Kumalma na kaming dalawa ni Ardel. Pinsan, hinto muna tayo sandali. Hingal na ako eh.
Hindi naman siguro makakasunod na yun, di ba? Tinamaan na siya ng bato ni Tia eh. Wika ko kay Ardel. Tara na Ronnie, huwag tayong tumigil. Ayan na oh, malapit na tayo sa bahay eh. Kaunting takbo na lang. Pilitin mo na. Dali! Tugon ni Ardel. Sandali lang talaga. Pakiramdam ko himatay na ako eh. Sige na nga. Oh, ba't hindi ka gumagalaw dyan? Tanong ko kay Ardel. Ronnie, bakit parang dalawa yung anino mo? Tsaka, bakit nagtataasan yung mga buhok mo? Tugon ni Ardel. Tumaas yung balahibo ko sa sinabi ni Pinsan. Ramdam kong merong gumagalaw sa likuran ko. Sumenyas ako kay Ardel na tatakbo kaming dalawa. Kaso, pabuelo na ako. Pero kagad akong nahawakan ng bruha. Habang si Ardel naman, nakita kong napuluputan ng buhok. Sigaw kami ng sigaw. Tinatawag namin yung pangalan ni Tia. Pero parang walang nakakarinig sa amin. Hanggang sa naging garalgal na yung boses namin ni Ardel. Halos mabaliw na kami. Nagmistulang bata na lumalabas yung uhog. Hindi ko na maipaliwanag yung itsura ng babae. Buhat-buhat niya ako. Habang tinadala paakyat sa tuktok ng bundok. Habang si Ardel naman, hila nito gamit ang buhok. Nakapako na naman yung bulsa ko. Meron pang naiwan na isang bato. Pagkakuha ko nun, hinampas ko yon sa ulo ng bruha. Nakakabingi sigaw yung narinig namin. Agaw buhay kaming tumatakbo ni Ardel. Nasa lubong namin si Tia. Dito na kami nakahinga ng maluwag. Meron siyang hawak na mahabang patpat. Paulit-ulit itong hinampas sa lupa. Unti-unting umaliwalas ang paligid. Maya-maya pa, tag-isang malakas na kutos ang natanggap namin magpinsan. Pero, hindi naman kami pinagalitan ni Tia. Sinabing kasalanan niya yon dahil nagpabaya siya. Nakalimutan niya mismo ang lagi niyang paalala. Matalino ang mga engkanto. Sadyang mapaglaro. Hindi niya naisip na pwedeng linlangin si Ardel para mapakyat ako sa bundok at maalis yung kwintas na suot ko. Ako lang naman ang pakay ng nilalang. Nadamay lang si Pinsan. Magmula ng araw na yon, naging triple ang pag-iingat namin. Naglagay na ng bakod sa likuran. Meron din siyang itinali na uri ng ugat. Araw-araw siyang nagpapausok para maitaboy ang anumang uri ng elemento. Binigyan din kami ng bagong pangontra ni Tia. Nakailang ulit din siyang umakyat doon sa bundok. Sa bawat pagbaba niya, palaging pagod na pagod at marami siyang sugat. Halos 1 linggo ang tinagal nun. Hanggang sa sinabihan niya na lang kami ni Ardel. Ligtas na ang kabundukan. Hanggang sa ngayon, hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Tia. Kung nakipaglaban ba ito sa elemento o nakipagayos. O di kaya'y nag-alay doon sa mga engkanto. Pero laking pasasalamat ko na lang sa kanya. Meron siyang alam sa mga ganitong bagay. Dahil kung hindi, siguradong nabiktima na kami ng pinsan. Malamang sa malamang, nahulog na kami sa patibong.
ng imbita ng engkanto. Ang tatay ni Alon na itago na lang natin sa pangalang Kael. Isa sa mga rebelde na mga panahong iyon. Minsan na din itong isinama si Alon sa kanilang kuta. 18 taon na si Alon. Halos lahat ng kuta noon ay alam niya kung saan. Kilala din ng binata ang halos lahat ng mga may malalaking ranggo sa bawat lugar at isa dito ang ama. Ang ilan sa mga kasamahan na rebelde ay may mga tangan. Ito ay nalaman niya nang minsang magkaroon ng kumbate sa bawat kuta. Ang ibig sabihin nito, magkakaroon ng subukan ng gamit. Nakakakilabot dahil malalakas na kalibre ng baril ang ginagamit para barilin ng isang may tangan. Nakahubad pa ang mga ito, pero kapansin-pansin ang mga burda sa katawan. Anak, pagmusdan mong maigi ah. Ngayon mo lang malalaman na may karga din akong kaalaman. Wika ni Tatay Kael. Ikinagulat ito ng binata. Nagubad ng damit ang ama. May dinukot sa bulsa na panyong kulay itim at hinampas-hampas ito sa katawan. Ang ama pa ang pumili kung anong sandata ang gagamitin sa subok. Isang makapal at mahabang tabak na may napakakintab na talim. Ka Oscar, gusto ko yung hawak mo. Maigi dahil may karga yan. Subukan mo yan sa katawan ko. Kagad naman itong tumango. Walang alinlangang tinaga si Tatay Kael sa balikat. Pero nang tumama ito, nagtunog sinibak na kahoy ang pagkakatama. Subalit tila tumalbog lang ang mahabang tabak. Amo, wala ka pa rin kakupas-kupas. Nagagawa mo pa rin basagin ang mga karga ng mga gamit namin. Wika ni Oscar. Yun pa lang ang unang beses na makita ni Alon na nakipagsubukan ng ama. Nagkaroon tuloy ng interes ang binata na malaman kung ano ang tanga nito. Tatay, nakakamangha ka naman po. Ano po bang sekreto nyo? Tanong ni Alon habang naglalakad sila pa uwi. Nasa katawan ko anak. May nakabaong bertud na habilin pa sa akin ng lolo mo. Isang bertud na kung tawagin ay tagaliwas. Nakuha ito ng lolo mo sa pugad ng bayawak eh. Noong una na pagkamalan pa niyang itlog. Kulay puti din kasi. Pero ang hindi niya alam isang malakas na bertud pala. Yung panyong itim naman, isang insignias yun. Hindi mo makikita ang mga kataga na nakasulat. Mga malalakas na dasal at orasyon pang protekta. Kaya mo anak, magkakaroon ka rin ito balang araw. Paliwanag ni Tatay Kael. Nagtanong naman ang binata kung para ba ito sa labanan kontra sundalo. Subalit sinabi ng ama na hindi. Pagkakasundo ang sundalo at rebelde. Depende na lang kung iba ang hinahangad ng bawat grupo. At kung mangyayari man ang labanan, may mga pambasag ang mga sundalo. Hindi lang sa kaalaman, kung hindi sa mga malalakas na baril at bomba. Kaya masasabing hindi ito para sa digmaan. Alam mo anak, ang buhay namin, nasa gubat kami namamalagi. Napakaraming mga hindi kaaya-ayang nilalang na nakatira. Maniwala ka man sa hindi anak. Maraming aswang sa bukirin ng Zamboanga. Ang masaklap, nagpapanggap lang pala ng mga residente. Hindi sila nag-aatubiling pumatay at kinakain ang laman ng tao. Marami na sa mga kasamahan namin ang biglaan lang nawawala. Kapag natagpuan naman namin, puro buto na lang. Tsaka yung gutay-gutay niyang mga damit.
Dagdag ni Tatay Kael. Hindi naman na nagsalita pa si Alon. Naniniwala siya sa kanyang ama sapagkat hindi lang sa bukid laganap ang mga aswang, pati na rin sa maliliit na baryo. May napapabalitang pinapaslang at ang salarin ay aswang. Hanggang sa sinabi sa kanya ni Tatay Kael na kung gusto niyang makakita ng elemento, sumama lang ito sa kanya sa isang lugar. May pag-aalinlangan man ang binata. Sumang-ayon naman ito dahil sa naging malakas ang kuryosidad niya sa mga bagay-bagay. Araw ng Biyernes, walang pasok kinabukasan. Kaya sinabihan niya ang ama na gusto niyang sumama ng araw na yon. Talaga lang huwag kang tatakbo pag nakakita ka. Dahil kapag lumayo ka sa akin, maaari kang mawala. Banat ni Tatay Kael. Umalis sila ng tahanan. Nagpasama pa si Tatay Kael kay Ka Oscar para dagdag proteksyon na rin. Ang totoo, si Ka Oscar ay napakabihasa sa mga aswang. Alam nito ang mga bakas, palatandaan at may pakiramdam na sobrang lawak ang naaabot. Kagaya din ito sa kung anong katangian meron ng ama. Halos 2 oras sila sa paglalakad. May nakikita pa si Alon na ilang kabahayan. Magkakalayo ito at may mga taong napakawirdo kung makatitig sa kanila. Huwag mong titigan, anak. Malay mo mga aswang pala yan eh. Ka Oscar, napapansin ko lang matatalino na ang mga aswang ngayon Kaya nang itago ang mga bakas. May kaalaman na siguro sila sa sabulag. Wika ni Tatay Kael. Yun sana ang sasabihin ko sa'yo kanina. Kaya may halong pangamba ako na mag-aya ka eh. Ikaw talaga, di ka pa rin nagbabago. Dati ka pa gustong patayin ng mga aswang na nakatira sa lalawigang to. Hoy, napag-alaman ko pa nga eh. May isang dayo daw na aswang na galing pang Bohol. Isa din daw mangkukulam at malamang sa malamang. Siya ang nagturo sa mga katutubong aswang dito. Wika ni Oscar. Ay, dito alam ng anak ko eh. Sino ba namang hindi magtatanim ng galit sa kanila? Pinatay ang asawa ko mula na maipanganak si Alon eh. Tugon ni Tatay Kael na labis na ikinagulat ng binata. Nanlaki ang mga mata nito. May itinatago palang lihim ang ama. Kaya pala sa tuwing tatanungin niya ito kung nasaan ang ina, umiiyak na lang ang ama at hindi sumasagot. Matagal na niyang pinaniniwalaan na nag-asawa na ng iba ang ina. Pero ang dahilan pala ay pinatay ng aswang. Dito na namuo ang galit ng binata. Yung malakas na kuryosidad. Mas umigting pa ito at ninais ding pumatay ng aswang. Napakatahimik ni Alon at sobrang seryoso ng mukha. Nakasunod lang ito ng lakad sa ama habang tinitignan ang bawat daanan. Nang mga sandaling yon, takip silim na. Kumukulimlim ang kalangitan at may nagbabadyang malakas na ulan. Hanggang sa makarating na sila sa kagubatan, nakikita ni Alon ang naglalakihan at naglalawigang mga puno ng lawaan. Nara, tindalo, ipil at mga nakakakilabot na balete na may malalaking baging. Maririnig din sa lugar ang iba't ibang huni ng mga hayop, kagaya ng uwak, kuwago, bato-bato, at mga nagbubungis-ngis ang maliliit na unggoy. Pati na rin ang kakaibang angil na tila hayop na babangis. Bumagsak na rin ang ulan ng mga sandaling ito. Kaya sumilong sila sa isang malaking puno ng nara. Panay ang reklamo ni Oscar at sinasabi nitong dapat hindi na siya sumama. Tumatawa naman si Tatay Kael.
Naaaliw itong tignan ang mukha ni Oscar kapag sumisimangot, hanggang sa biglang natahimik ang lahat. Nakarinig silang tatlo ng mga boses kahit malakas ang ulan. Sumenya si Tatay Kael. Ang ibig sabihin wag silang magingay. Marahan itong gumapang sa gilid ng malaking ugat ng Nara at sinilip kung ano at sino ang mga naglilika ng tunog. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Tatay Kael. Lumingon ito kay Oscar at Alon. Sumenyas kasabay ng pagtango. Pinalapit nito ang dalawa. Nakakita si Alon ng dalawang babae. Naghahabulan pa ang mga ito. Basang-basa at nakasuot ng saya na manipis. Bakat na bakat ang hulma ng buong katawan nito at umaalindog sa bawat pagtakbo. Kakaiba ang naramdaman ng binata. Habang si Oscar naman, dilat na dilat at kita ang pagkagat ng mga labi. Tila natatakam ito sa babaeng nagagandahang nakikita. Oy, oy, oy! Para kayong nakakita ng artista. Ikaw, Oscar, di ka na nadala. Magaling manlin lang ang mga aswang kaya huwag kang papadala sa bugso ng damdamin. Diyan lang kayo at lalapitan ko ang mga yan. Wika ni Tatay Kael. Nagkatitigan naman si Ka Oscar at Alon. Ilang sandali pa nang makita ng mga babae na may paparating. Napatigil ito sa ginagawa. Ngumiti at nagtago sa mga malalaking puno. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ni Alon. Napansin niya yung isa ay naging matanda ang postura. Kinalapit niya si Ka Oscar. Sinabi ng binata na hihiramin niya ang tabak. Nakakunot pa ang mukha ni Ka Oscar sa pagtataka. Subalit napakaseryoso ng mukha ni Alon kaya inabot niya ang tabak. Inakala pa noon ng binata na magaan lang ito. Pero nang mahawakan, halos mawalan pa ng balanse si Alon dahil mabigat ang sandata at sa tansya niya. Nasa 10 kilo ito. Pero kahit ganon, buong puwersa niya itong pinatong sa balikat at kaagad pumunta sa ama. Subalit sumenyas muli si Tatay Kael. Sinabing manatili lang siya sa pwesto. Napahinto naman ang binata. Tinatanaw niya ang lugar kung saan nagtago ang mga babae. Ilang sandali pa, naririnig niya ang mga pagtawa nito na nakakaakit. Hanggang sa unti-unting nagtunog matanda, gasgas at sobrang tinis pakinggan. Mabilis namang tumakbo ang ama at papunta ito doon sa malaking puno. Hindi na nakatiis si Alon. Sumunod na ito kay Tatay Kael. Hanggang sa nadatnan niyang nakahandusay ang isang napakapangit na nilalang at duguan. Paglingon niya sa kaliwa, naroon ang isa pa. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Sobrang itim ng balat, kulukulubot pa at napakatulis na mga ngipin. Yung kaninang tapang ni Alon, napalitan ng matinding kilabot. Hindi siya nakagalaw. Nanginginig ang katawan at kita ang pangingilid ng luha sa mga mata. Sinabi nang, huwag susunod eh. Huwabi ka sa gilid. Dali, pasaway kang bata ka. Wika ni Tatay Kael. Nasa itaas na bahagi ito ng kanyang likuran at nakatungtong sa malaking ugat. Marahang umatras at kumilit sa bato si Alon. Umaabante naman ang aswang. Bumubuka pa ang bibig na tila may binibigkas na salita. Hanggang sa bigla itong naglaho at lumitaw sa gilid ni Alon. Sa sobrang gulat, pumikit na lang si Alon. Pero bigla na lang dumaing ng malakas ang aswang. Pagbukas niya ng mga mata, nakita niyang tinatapakan na ng ama sa leeg ang aswang habang nakatumba sa lupa.
Gusto mo pumatay ng aswang? Halika, pugutan mo ng ulo to. Wika ni Tatay Kael. Hindi nakakibo ang binata. Nakatitig lang siya doon sa nilalang hanggang sa muling nagsalita ang ama. Ayon dito, kung hindi siya makakapatay ng isa, mananatili ang takot niya sa mga nilalang. Kaya naman, kahit nag-aalinlangan si Alon dahil sa takot, nilakasan niya ang loob. Nagbuntong hininga ang binata. Mabilis na nilapitan ng aswang at tinaga ang leg nito. Kitang-kita ni Alon ang paghiwalay ng ulo ng aswang habang sumisirit ang dugo. Humahangos ang binata. Magkasalubong ang kilay at napakaseryoso ng muka. Samantala, ang sabi ng ama sa umpisa lang ito nakakatakot. Pero sa susunod, patayan na ang hangad ng binata. Hindi na nakapagsalita si Alon. Matapos nun ay umupo ito sa malaking ugat. Nagpahid sa mukha dahil natalsikan ito ng dugo. Ilang sandali pa, nagmungkahi si Oscar na babalik na siya sa kuta. Nagpaiwan ang dalawa. Walang kibuan at kapwa may malalim na iniisip. Hanggang sa bumalik na sa wisyo si Alon. Ang sabi nito, saan ba matatagpuan ang iba pang mga aswang? Ayan, yan ang gusto kong mangyari sa'yo. Bueno, pasukin natin ang mismong lungga ng mga aswang. Hindi naman kalayuan dito ang lugar kaso baka gabihin na tayo sa pagdating. Pansamantala, magpapahinga muna tayo sa gilid ng gubat na ito. Antayin natin magbadaling araw saka na tayo kikilos. Wika ni Tatay Kael. Pero umiling si Alon. Sinabi niyang pupuntahan nila kahit gabihin pa sila sa lugar. Dahil ba ito kapag gumabi, mas malakas ang aswang? Total narito naman lang din tayo eh. Bakit hindi na lang po natin suungin? Huwag po kayong mag-alala tay. Hindi na mangyayari yung kanina. Wika ni Alon. Napakunot ang mukha ni Tatay Kael. Sobrang tapang na ni Alon. Pero sa kabila ng lahat, naging masaya ito dahil gumagana na sa binata ang bertud. Lingid sa kaalaman ni Alon, sa katawan pala niya nakabaon ng tagaliwas na bertud. Binaon ito pagkatapos mamatay ng ina. Ito ay para proteksyonan si Alon dahil ang totoong pakay ng mga aswang ay ang sanggol. Ang katangiang meron sa bertud na ito, nasa pangalan na mismo. Tagaliwas. Ang ibig sabihin tagaligtas. At maliban pa dyan, magkakaroon din ng sino mang may taglay nito ng kakaibang tapang, lakas at kabal sa katawan. Nang sabihin kay Alon ang buong katotohanan, halos hindi makapaniwala ang binata. Nagtanong pa ito kung paano at saan nilagay. Di nasa hita mo. Di ba lagi mong tinatanong sa akin kung lisay ba yan o buto? Ang totoo, bertud yan anak. Hindi ko halos kinaya tignan nang mailagay ko yan sa hita mo. Ngayon, gumagana na at ngayon ko lang din nalaman na ang matinding galit pala ang pupukaw dyan. Bueno, tuloy na tayo sa lakad ah. Handa ka na ba? Wika ni Tatay Kael. Tumango naman si Alon at hinataw pa sa ugat ang dalang tabak. Yung bigat nito kanina ay singbigat na lang ng karaniwang itak. Tuluyan ng binalot ng kadiliman ang buong gubat. Tahimik na naglalakad ang mag-ama. Habang hinahampas nito ang mga nakaharang na mga baging. Medyo madulas pa ang daan. Basa ang lupa pati na ang lumot sa ugat ng malalaking puno. Hanggang sa napahinto si Tatay Kael. May mga kaluskos sa iba't ibang direksyon. Sumenyas ito kay Alon at sinabing, "Shh!
May umaaligid sa palibot. Hindi ko alam kung aswang ba o tao kasi may mga karga. Maging alisto ka, Alon. Ang ilan sa mga kalaban natin magmumula sa itaas ng puno kung sakaling aatake. Wika ni Tatay Kael. Di ba tay, malakas ang pakiramdam ng mga aswang? Di na natin kailangan pa magtago. Alam na nila ang galaw natin eh. Tugon ni Alon. Ikinagulat ito ni Tatay Kael. Tama ang sinabi ng binata. Dahil kahit maghanda pa sila, alam na ng mga aswang na naroon sila sa lugar. Hindi nakapagsalita si Tatay Kael. Umiiling lang ito at makikita ang pagkamangha sa mukha. Uy! Uy! Magsilabasan na nga kayo dyan. Nararamdaman namin kayo. Pwe! Mga duwag! Duwag ng mga aswang! Duwag! Lumabas kayo! Sigaw ni Alon. Napapikit na lang ng mata ang ama habang kumakamot ng ulo. Tila na sobrahan na sa tapang ang binata. Kaya naman, hindi na magkawari ang ama sa pagpalingalinga sa buong paligid. Makikita sa kinikilos nito na tila natataranta. Panay dapog at sinasabing wag hamunin baka sabay umatake. Hindi naman nagsasalita si Alon. Umabante ito ng lakad. Hanggang sa nakapansin ng kaluskos at kagad niya itong pinuntahan. Isa-isang nagsulputan ang mga aswang sa harapan ni Alon. Ang bilang nito ay 4 maliban pa sa itaas ng mga puno. Sinubukan pa itong tawagin ni Tatay Kael. Pero hindi na nakikinig si Alon. Sobrang seryoso ng muka. Nakadipa at nakahanda sa anumang pag-atake ng mga nilalang. Napilitan na si Tatay Kael na puntahan si Alon. Magkatalikod sila. Humahangos at inaasahan na ang matinding komosyon na magaganap. Hanggang sa nagsalita ang isa sa mga aswang. Nagpakilala ito sa pangalang Judah. Mapangahas. Talagang ang tatapang na pasukin ng lugar namin. At pinatay niyo pa ang 2 kalahi ko. Alam niyo ba ang kamatayan ng isa sa amin? Katumbas ng buhay ng 10 tao. Wika ni Judah. Samantala, siniko naman ni Tatay Kael si Alon at sinabihan. Mag-iingat ka kung sakaling siya ang makarap mo. Mangkukulam yan maliban sa pagiging aswang. Wika ni Tatay Kael. Wala akong pakialam, tay. Paunaan lang ng galaw. Kung sino magkakamali, patay ka agad. Tugon ng binata. Tumango na lang si Tatay Kael. Ibang-iba na akong magsalita si Alon. Talagang niloob na ng gamit ang buong pag-iisip nito. Hanggang sa may lumundag sa harapan ni Tatay Kael. Mula ito sa itaas ng puno at nakaamba ng pagkalmot. Mabuti na lang. Nakailag ito at kagad nasipa ang nilalang. Hanggang sa sunod-sunod na ang pag-atake ng mga aswang sa hindi malamang direksyon. Atras sila ng atras. Hanggang sa nakarating sa isang napakalaking puno ng nara. Habang si Alon naman, alam nitong si Judah ang pinuno ng mga aswang sa lugar. Kaya hinahanap niya kung nasaan ito. Hanggang sa nakita niyang nakatungtong ito sa malaking bato at nakatitig sa kanya. Paglingon ni Alon sa ama, nagagawa pa naman itong lumaban. Mabilis itong gumalaw at hindi basta-basta tinatabla ng patama ng aswang. Kaagad nilapitan ni Alon si Judah. Bawat sumasalubong sa kanya ay walang kahirap-hirap niyang pinapatay gamit ang tabak. Hanggang sa makarating siya sa paanan ng malaking bato. Dinuro niya ng tabak si Judah. Hinamon niya ito na lumaban sa kanya. Ngumiti naman si Judah at sinabing,
Hindi may pagkakailang malakas ka rin dong. Pero tao ka lang din at kayang-kaya kitang patayin sa isang orasyon lang. Wika ni Judah. Di subukan mo. Kanina ka ba dyan wala ka namang ginagawa? Tugon ni Alon. Nagalit ang aswang. Tumayo si Judah. Bumuka ang bibig at panaydura sa direksyon ni Alon. Ilang sandali pa. Kumunot ang muka ng aswang at makikita na nagtataka ito. Paanong hindi tumatalab ang orasyon ko? Anong klaseng gamit ang meron ka? Wika ni Judah. Pero nanatiling tahimik si Alon. Hinataw niya ng tabak ang binti ni Judah. Hanggang sa naputol ito at nalaglag ang aswang sa lupa. Walang sabi-sabi. Paulit-ulit na tinaga ng binata ang iba't ibang parte ng katawan ng aswang. Hanggang sa magkalasog-lasog ito kahit wala ng buhay. Matapos yun, binalikan niya si Tatay Kael. Nakasandal na ito sa puno ng nara habang nakaupo at nakatitig sa kanya. Mabuti naman at naisipan mong unahin ang Judah na yun. Yun lang naman ang nagmamanipula sa mga kasama niya. Kahit labag sa kalooban nila. Ayun, nagsitakbuhan na makitang patay na si Judah. Ay, umuwi na nga lang tayo anak. Pagod na ako eh. Wika ni Tatay Kael. Napangiti na lang si Alon sa mga salaysay ng ama. Inalalayan niya ito patayo. May sugat ito sa paa at sinabing uuwi na sila. Simula nang nalaman ni Alon na may gamit siyang tagaliwas, naging mas malalim na ang pag-unawa ng binata sa mga bagay-bagay na mahirap paniwalaan. Madalas na din itong wala sa tahanan. Alam ni Tatay Kael na manunugis muli ito ng aswang. Hanggang sa dumating ang panahon na inalok na siya na maging bahagi ng rebelde. Pero tumanggi si Alon. Sinabing mas gusto niyang mamuhay ng payapa. Para sa kanya, ayos na ito sa ginagawa niya. Walang prinsipyong pinaglalaban kung hindi ang pumaslang lang ng mga aswang. Hanggang sa nakapag-asawa na si Alon at naipasa ang kwentong naranasan sa mga anak at naging apo. Ito ay dahil sa bertud ng payawak na kung tawagin ay tagaliwas.